Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Roberto de la Cruz, isang ama, isang lolo, at hanggang kamakailan lang, akala ko ay mayroon akong isang pamilyang masasandalan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago sa isang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Ang gabi na narinig ko ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak na si Marco, na kausap ang kanyang asawa sa aming kusina. Ang boses nila ay pabulong, pero ang bawat salita ay parang punyal na tumusok sa aking puso. Narinig ko ang plano nila. Ang masakit na plano na ituring akong parang isang kasambahay na wala ng silbi sa sarili kong pamamahay. Hindi iyon ang eksaktong salita nila, pero iyon ang diwa. Para sa kanila, hindi na ako ang kanilang ama. Hindi na ako ang haligi ng tahanan na nagtaguyod sa kanila. Isa na lang akong abala, isang matandang problema na kailangang alisin para makuha na nila ang kanilang mana. Narinig ko ang salitang home for the aged. Itatapon doon sa isang lugar na malayo sa bahay na binuo namin ng yumaong asawa kong si Elena. Ang hiya, ang kahihiyan na maramdaman iyon, na marinig iyon mula sa sarili mong dugot laman. Halos ikamatay ko. Sa isang iglap, lahat ng pagmamahal at tiwala na ibinigay ko ay parang bulang naglaho. Pinalitan ito ng isang malinaw na katotohanan. Sila ay mga anak na walang utang na loob. Ganoon na lang ba iyon matapos ang lahat? Nakakahiya. Isang kahihiyan na hindi ko inaasahan na mararanasan ko sa tanang buhay ko. Sa loob ng mahigit 40 taon, ginampanan ko ang pagiging haligi ng tahanan. Bawat sentimo na kinita ko, bawat patak ng pawis, inilaan ko para sa kanila, para sa kinabukasan ni Marco, para sa pangarap namin ni Elena na magkaroon ng isang ligtas at masayang tahanan dito sa Quezon City. Ang bahay na ito, hindi lang ito semento at kahoy, ito ang buhay namin. Bawat sulok nito ay may alaala. Ang pag-aaral ni Marco magbisikleta sa garahe, ang mga tawanan namin ni Elena sa hardin, dito namin siya pinalaki. Dito kami nangarap para sa kanya. Nang pumanaw si Elena, naiwan akong nag-iisa, ang kalungkutan ay halos lumunod sa akin. Kaya nang dumating si Marco at ang kanyang pamilya na nagsasabing gusto nila akong samahan, na gusto nila akong alagaan, ang puso ko ay napuno ng pag-asa. Sa wakas, hindi na ako mag-iisa. Pero ang pag-aalaga na sinasabi nila ay isang malaking kasinungalingan, isa itong palabas. Habang ako ay nagluluksa, sila pala ay may ibang plano. Habang ako ay umaasa sa kanilang kalinga, sila pala ay abala sa pagkalkula. Walang pakialam sa nararamdaman ko. Hindi nila nakita ang pagod, ang puyat, ang mga dasal. Ang nakita lang nila, isang ari-arian, isang numero. Ang nakita lang nila ay ang halaga ng bahay. 20 milyong piso, yun lang ang halaga ko sa kanila. Akala nila, isa na lang akong matandang ulyanin, isang lolo na madaling paikutan, isang pawn sa kanilang laro ng kasakiman. Hinayaan ko silang isipin iyon. Hinayaan ko silang maging kampante sa kanilang masamang balak, pero hindi nila alam na ang bawat bulong nila, bawat lihim na pag-uusap ay naririnig ko, at hindi nila alam na ang matandang ito ay may isang lihim na sandata, isang trump card na hindi nila inaasahan. Hindi ito pera, hindi ito ginto. Ang sandata ko ay ang aking isipan na nananatiling matalas. Ang pagmamahal ko sa alaala ng aking asawa na nagbibigay sa akin ng lakas. At higit sa lahat, ang tulong ng isang matalik na kaibigan at isang tapat na abogado na matagal nang nagsisilbi sa aming pamilya. Ang matandang lolo na gusto nilang itapon? Ang matandang ama na akala nila ay mahina na? Siya pala ang magiging mangangaso sa sarili niyang pamamahay. Nagsimula na ang aking plano. Gusto nila akong gawing biktima, tahimik, walang boses. Nakakulong sa isang kwarto habang nilulustay nila ang lahat ng pinaghirapan namin ni Elena. Gusto nilang kunin ang lahat at iwanan akong wala. Ngayon, hindi lang bahay ang babawiin ko ang aking dangal, ang aking karangalan bilang isang ama. Ipakikita ko sa kanila na ang pagiging matanda ay hindi nangangahulugang mahina.
Hindi ito simpleng paghihiganti, ito ay pagbibigay ng hustisya at bibigyan ko sila ng isang leksyon, isang aral na hindi nila malilimutan hanggang sa kanilang pagtanda. Isang kwento na ikukwento nila sa kanilang mga apo tungkol sa ama na minamaliit nila, ang ama na akala nila ay kaya nilang lokohin. I will not stay silent. Hindi ako mananahimik. Naranasan niyo na bang maramdamang dayuhan sa sarili niyong pamamahay? Naranasan niyo na bang maliitin ng mga taong inaasahan ninyong magtatanggol sa inyo? Kung oo, paki-like at share naman po ng video na ito para malaman din ng iba na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. At mag-iwan po kayo ng comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Gusto kong malaman na may mga karamay ako sa laban na ito. Ako po si Roberto at ito ang kwento kung paano ko binawi ang aking tahanan at ang aking dangal. Samahan ninyo ako. Simulan na natin. Pagkatapos ng libing ni Elena, ang aking pinakamamahal na asawa, ang bahay ay naging napakatahimik. Ang dating tahanan na puno ng tawanan at musika ay naging isang malaking espasyo na puno ng mga alaala at kalungkutan. Ang bawat umaga sa paghigop ko ng kape, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang aking naging routine, kape sa umaga, paglalakad sa parke, pananghalian kasama ang kaibigan kong si Ramon. Ito ang mga bagay na bumuhay sa akin. Ang lingguhang video call namin ni Marco, ang kaisa-isa kong anak, ang nagiging tulay ko sa mundo sa labas ng aking kalungkutan. Nakikita ko ang aking mga apo, sina Ana at Migs, at kahit paano ay nababawasan ang aking pangungulila. Sa loob ng 2 taon, iyon ang naging buhay ko. Isang buhay na payapa kahit malungkot. Akala ko, iyon na ang magiging takbo ng mga natitira kong araw. Ngunit isang araw ng Miyerkules, nagbago ang lahat. Miyerkules, hindi Linggo. Iyon ang unang senyales. Tumunog ang telepono at nakita ko ang pangalan ni Marco. Isang kaba ang biglang gumapang sa aking dibdib. Ang unang pumasok sa isip ko ay sakit. Cancer, katulad ng nangyari kay Elena. Anak, anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Iyon agad ang bungad ko. Narinig ko ang mabigat niyang paghinga sa kabilang linya. Papa, sabi niya, at sa tono pa lang ng kanyang boses, alam ko nang may malaking problema. Papa, kailangan ko pong makipag-usap sa inyo. Seryosong usapan po. Ano iyon, anak? Huwag mo akong binibitin, sabi ko, habang pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Huminto siya sandali at pagkatapos ay bumuhos ang mga salita na parang isang malakas na agos. Pa, nawalan po ako ng trabaho, pag-amin niya. Buong division namin tinanggal. 3 buwan na po akong naghahanap. Pa, wala. Wala talaga. Ang bawat salita ay may bigat, puno ng kabiguan. At si Isabel, nagsara na rin po ang yoga studio niya. Nauubos na po ang ipon namin. Bayarin na sa eskwela ng mga bata. Ang upa sa bahay sa Cebu, hindi na namin kaya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ko ay napalitan ng isang damdamin na pamilyar sa lahat ng magulang. Ang instinct na protektahan ang iyong anak, kaano man siya katanda. Ang instinct na saluhin siya kapag siya ay babagsak. Magkano ang kailangan ninyo, anak? Tanong ko. Handa nang kunin ang aking passbook. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli sa mas maingat at mas mababang tono. Papa, hindi lang po tungkol sa pera, mas malaki po dito ang problema. Nagtaka ako. Anong ibig mong sabihin? Kami po ni Isabel napag-isipan na namin, siguro dapat na kaming bumalik diyan sa Quezon City. Ang hirap po ng buhay dito sa Cebu, sobrang mahal. At kayo po, Papa, nag-iisa kayo diyan sa malaking bahay. Paano kung madulas kayo? Paano kung may mangyari sa inyo? Sino ang tutulong? Maingat niyang binuo ang larawan sa aking isipan. Isang larawan na sa unang tingin ay perpekto. Lilipat sila sa bahay. Makakatulong sila sa mga gastusin. Hindi na ako mag-iisa. Magkakaroon ng hardin ng mga apo ko para paglaruan. Si Marco hindi na niya kailangang magmadali sa paghahanap ng kahit anong trabaho lang. Pwede siyang maghintay para sa tamang oportunidad, isang perpektong solusyon para sa kanila. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga, medyo matigas kong sagot.
Alam ko, pero hindi po ba mas masaya kung magkakasama tayo bilang isang pamilya? At doon, kinamit niya ang kanyang pinakamalakas na alas. Si Mama Elena, siguradong ito po ang gugustuhin niya na magkakasama tayo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Elena, iyon ang nagpabagsak sa lahat ng aking depensa. Bigla kong naisip ang mga huling araw niya, ang kanyang laging sinasabi na ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Siguro ito na ang sagot sa aking mga panalangin, ang pagbabalik ng ingay at buhay sa tahanang ito, ang pagiging isang lolo sa aking mga apo araw-araw. Dahil sa pagmamahal ko sa aking anak at sa pangungulila ko sa aking asawa, pumayag ako. Binuksan ko ang aking tahanan. At sa pagbukas ng pinto, hindi ko alam na binuksan ko rin pala ang pinto para sa isang bangungot. Ang unang buwan ng kanilang pagdating ay parang isang panaginip. Ang katahimikan ng bahay ay napalitan ng ingay ng buhay. Ang tunog ng mga cartoons na pinapanood ni Migs, ang mga wellness podcast ni Isabel na umaaling-aungaw mula sa kusina, ang tawa ng mga bata habang naghahabulan sa hardin. Naging magulo, oo, pero sa simula, masarap sa pakiramdam. Buhay na buhay ulit ang bahay namin ni Elena. Si Marco kinuha niya ang master's bedroom, ang dati naming kwarto ni Elena. Ako naman lumipat sa mas maliit na guest room. Pansamantala lang po ito pa, sabi ni Marco, na may ngiti sa labi. Hanggang sa makaayos-ayos lang po kami, hindi na ako tumutol. Parang napakaliit na bagay para pagtalunan ng isang silid, lalo na't ang pamilya ng anak mo ay nangangailangan ng tulong. Ang mahalaga, magkakasama kami. Sa unang buwan na iyon, lahat ay tila perpekto. Si Marco ay tumutulong sa pag-aayos ng hardin. Si Isabel ang nagluluto ng hapunan. Ang mga bata ay magagalang para kaming isang tunay na pamilya ulit. Ngunit dahan-dahan, may mga maliliit na bagay na nagsimulang gumambala sa aking isipan. Mga bagay na sa una ay binaliwala ko, ngunit unti-unting dumami at nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Nagsimula sa mga sulat. Napansin ko na bago ko pa makuha ang mga mail sa umaga, nasilip na ito ni Marco. Isang araw, tinanong ko siya. Ang sagot niya ay mabilis at puno ng pag-aalala. Sinisigurado ko lang po pa na walang nakakaligtaang bayarin. Alam niyo na po, minsan may mga bagay na nakakalimutan. Tumango na lang ako, may punto naman siya, hindi ba? Pagkatapos napansin ko si Isabel. Palagi siyang may hawak na telepono at kinukunan niya ng litrato ang bawat sulok ng bahay. Ang mga kwarto, ang hardin, ang bagong renovate na kusina na pinagawa pa namin ni Elena noong 2019. Nang minsan ay nahuli ko siya, ngumiti lang siya ng malapad. Para po sa Instagram, Papa, sabi niya, mahilig po kasi sa home decor ang mga followers ko. Muli, binaliwala ko ito. Uso naman talaga iyon sa mga kabataan ngayon. Pero ang pinakanagdulot sa akin ng pag-aalala ay ang biglaang interes ni Marco sa halaga ng aming bahay. Halos gabi-gabi sa hapagkainan, nababanggit niya ito. Pa, nakita niyo ba yung bahay ng mga Reyes sa kabilang kanto? Nabenta daw po ng 25 milyong piso. O kaya naman, grabe na po talaga ang presyo ng lupa dito sa lugar natin para po kayong nakaupo sa isang minahan ng ginto. Sa tuwing sinasabi niya iyon, may kung anong kumikirot sa akin. Hindi ako isang minahan ng ginto. Ako ang kanyang ama. Ang bahay na ito ay hindi isang investment property. Ito ang aming tahanan. Bakit palagi na lang pera ang nasa isip niya? Bakit parang tinitingnan niya ang bahay na ito? Hindi bilang isang tahanan, kundi bilang isang numero sa bangko. Naalala ko ang laging sinasabi ni Elena, Roberto, malakas ang kutob mo sa mga tao, pakinggan mo iyan palagi. Sa mga sandaling yon, ang kutob ko ay sumisigaw. Sumisigaw na may mali, mayroong hindi tama. Ngunit pinipilit kong patahimikin ang boses na iyon dahil ang alternatibo, ang isipin na ang sarili kong anak ay may masamang intensyon, ay mas masakit kaysa sa anumang sakit na naramdaman ko. Masakit pa sa pagkamatay ni Elena, kaya pinili kong magbulag-bulagan, pinili kong maniwala sa kasinungalingan na ipinapakita nila dahil ang katotohanan ay masyadong nakakatakot harapin. Isang gabi ng Mayo matapos ang hapunan
Habang nanonood ako ng balita sa sala at ang mga apo ko ay nasa kanilang mga silid na, lumapit sa akin si Marco. May dala siyang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, parang isang negosyante na may importanteng presentasyon. Papa, sabi niya, habang umuupo sa tapat ko, may nakausap po akong financial advisor. Napag-usapan po namin ang tungkol sa estate planning. Wala pa po kayong living trust, hindi po ba? Ang salitang living trust ay bago sa aking pandinig. Mayroon akong last will and testament, sagot ko. Inayos pa iyan ni Atrais Reyes noon. Umiling si Marco na parang sinasabi na luma na ang aking kaalaman. Papa, ang diyan sa Pinas, ang will po, kailangan pa dumaan sa probate court. Magulo po iyon. Tumatagal ng ilang buwan, minsan taon, at magastos po sa abogado. Ipinaliwanag niya ito na parang isang eksperto. Ang living trust po, iniiwasan ang lahat ng iyan. Kapag dumating po ang panahon, ang paglipat ng mga ari-arian ay magiging mabilis at walang aberya. Binuksan niya ang folder sa ibabaw ng center table. Ang mga papel sa loob ay mukhang napaka-opisyal, puno ng mga legal na termino na hindi ko maintindihan. Nagpagawa na po ako ng isang basic framework, sabi niya, para lang po may masimulan tayo. Lahat po ng ito, sa inyo pa rin, syempre, pero ito po ang magpoprotekta sa lahat ng pinaghirapan ninyo at para na rin po sa kapakanan ng pamilya. May isang pahina na may nakadikit na maliit na dilaw na sticky note. May arrow na nakaturo sa isang linya, ang linya kung saan ako dapat pumirma. Sa pagtingin ko sa linyang iyon, may kung anong kumirot sa aking sikmura. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likuran. Bumalik sa aking alaala ang boses ni Elena. Pakinggan mo ang kutob mo, Roberto. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko si Marco, diretso sa kanyang mga mata. Kailangan kong ipakita muna ito sa abogado ko kay Attorney Reyes. Sa isang iglap, nakita ko ito. Isang mabilis na kislap ng inis sa kanyang mga mata. Isang pagkunot ng noo na agad niyang tinakpan ng isang pilit ng ngiti. Nawala ito agad, pero nakita ko. At iyon na ang kumpirmasyong kailangan ko. Siyempre naman po pa, oo naman, sabi niya. At ang boses niya ay bumalik sa pagiging mapag-alala. Kayo po ang masusunod. Inisip ko lang po para makatipid na rin tayo. Alam nyo na, magastos din po magpagawa ng ganito sa abogado. Pero kung saan po kayo komportable, iyon po ang gagawin natin. Kinuha niya ang folder at tumayo. Pero bago siya umalis, iniwan niya ang isang kopya sa mesa. Kung magbago po ang isip ninyo pa, sabi niya, ng gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Nakaupo ako sa aking maliit na kwarto. Hawak ang mga papeles na iniwan niya. Paulit-ulit kong binabasa, pero ang mga salita ay lumalangoy lang sa aking paningin. Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat, pero naiintindihan ko ang nararamdaman ko. Ang kutob ko ay sumisigaw na huwag kang pipirma. Kinaumagahan, ginawa ko ang unang hakbang para protektahan ang aking sarili. Hindi ko sinabi kay Marco. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko ang opisina ni Attorney Jose Reyes, ang matagal ng abogado at kaibigan ng aming pamilya. Arnold, sabi ko sa telepono, kailangan nating mag-usap. Mayroon akong kailangang ipakita sa iyo. Ang desisyong iyon, ang simpleng tawag na iyon, ang siyang nagligtas sa akin mula sa bingit ng kapahamakan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Marco tungkol sa mga papeles, naging mas mapagmatyag ako. Hindi ko sinabi sa kanya na nakipagkita ako kay Attorney Reyes. Sinabi lang ng abogado ko na huwag akong pipirma sa kahit ano. Huwag na huwag, kaya't naghintay ako at nagmasid. At ang mga sumunod na araw ay naglantad ng isang mas malinaw at mas nakakatakot na larawan. Nagsimula akong magbayad ng pansin, totoong pansin. Napansin ko na naidagdag na pala ni Marco ang pangalan niya sa aking bank account. Nakita ko ito sa isang bank statement na dumating. Nang tinanong ko siya, ang sagot niya ay handa na. Para lang po may backup pa. Paano kung ma-ospital kayo? Kailangan may makapag-withdraw para sa mga bayarin. Ginawa niya pala iyon gamit ang aking debit card isang hapon habang ako'y natutulog
Isang araw, naabutan ko si Isabel na naghahalongkat sa aking filing cabinet sa maliit kong opisina. Gulat siyang napalingon sa akin. Papa, hinahanap ko lang po yung warranty ng dishwasher. Medyo maingay na po kasi. Ang dishwasher ay maayos na maayos. Walang problema. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang mga pag-uusap na biglang tumitigil sa tuwing papasok ako sa isang silid. Ang mga bulungan na nagiging katahimikan, ang mga tingin nila sa isa't isa na puno ng kahulugan na hindi ko maintindihan. Ang pakiramdam na pinag-uusapan kanila sa sarili mong pamamahay. At dumating ang gabi na nagpatunay sa lahat ng aking hinala. 2:00 ng madaling araw, hindi ako makatulog. Ang isip ko ay puno ng mga tanong at pag-aalala. Bumaba ako para kumuha ng isang basong tubig. Madilim ang buong bahay, tanging ang liwanag lang mula sa buwan ang tumatagos sa mga bintana. Habang papalapit ako sa kusina, may narinig akong mga boses, mahina, nagbubulungan. Boses ni Marco at ni Isabel. Tumigil ako sa dilim ng pasilyo, sa likod ng pader at nakinig. Ang mga puso ko ay kumakabog ng napakabilis, parang gustong kumawala sa aking dibdib. Hindi na tayo pwedeng maghintay ng 5 taon pa, narinig kong sabi ni Isabel. Ang boses niya ay puno ng inis. Kailangan ng magpa-brace si Ana, kailangan ng tutor ni Migs. Yang papa mo, baka umabot pa ng 90 anyos yan. Hinaan mo ang boses mo, saway ni Marco. Sinasabi ko lang na kailangan na nating bilisan ito, giit ni Isabel. Nakahanda na ang mga trust papers. Kung pipirmahan lang niya, gusto niyang ipakita sa abogado niya. Kung ganon, kailangan natin ng ibang paraan. Narinig ko ang pagbabago sa tono ni Isabel, naging mas malamig, mas kalkulado. Yung kaibigan kong si Susan, yung papa niya, nagka-demensya. Kinuha niya ang power of attorney, sinabi niyang hindi na makapagdesisyon ng tama ang tatay niya. Pinapasok niya sa isang facility, tapos binenta niya ang bahay. Legal lahat. Napatakip ako sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Wala namang demensya si Papa, sabi ni Marco. Ang boses niya ay mahina, parang may bahid ng pag-aalinlangan. Pero may nakakaalam ba nun? Mabilis na sagot ni Isabel. 67 na siya, nag-iisa, makakalimutin. Kung may isang doktor na mag-i-evaluate sa kanya at sasabihing hindi na niya kayang pamahalaan ang kanyang mga ari-arian, hindi naman natin siya sasaktan, Marco. Poprotektahan natin siya. Poprotektahan natin ang ating pamilya. Huminto siya sandali at ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang dumurog sa aking puso. Nasasayang lang ang bahay na ito sa kanya. Hindi nga niya ginagamit ang kalahati ng mga kwarto. Pwede nating ibenta, ilagay natin siya sa isang magandang assisted living facility, tapos gamitin natin ang matitira para makapagsimula ulit tayo. Matalinong pagpaplano ito, Marco. Ito ang ginagawa ng mga responsabling anak. Hindi ko na narinig ang sagot ni Marco. Dahan-dahan akong tumalikod at umakyat pabalik sa aking silid. Ang bawat hakbang ay napakabigat. Pagpasok ko sa kwarto, naupo ako sa gilid ng kama, sa dilim. Ang mga salitang responsabling anak ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ganoon pala. Ganoon pala ang tingin nila sa pagmamahal at responsibilidad. Sa gabing iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi ito tungkol sa pag-aalala. Hindi ito tungkol sa pagtulong. Ito ay tungkol sa pera. Tungkol sa isang bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At ako ang tanging hadlang sa kanilang plano. Hindi na ako natulog ng gabing iyon. Hinintay ko lang ang pagsikat ng araw. At sa unang sinag ng liwanag, alam ko na ang kailangan kong gawin. Hindi na ito laban para sa isang bahay. Ito na ay isang laban para sa aking buhay at sa aking dangal. Kinaumagahan matapos ang gabing iyon ng masakit na katotohanan, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa aking isipan. Ang kalungkutan at pagkabigla ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Alam ko na ang bawat kilos ko mula sa araw na iyon ay kailangang maging maingat at kalkulado. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ako nagpahalata. Sa almusal, nginitian ko sila na parang walang nangyari. Pinuri ko ang luto ni Isabel. Tinanong ko si Marco tungkol sa kanyang paghahanap ng trabaho. Gumanap ako bilang ang mapagmahal na ama at lolo na kilala nila.
Ngunit sa likod ng aking mga ngiti, ang isip ko ay nagpaplano na. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Pagkaalis ng mga apo ko para pumasok sa eskwela at paglabas ni Isabel para sa kanyang errands, sinamantala ko ang pagkakataon. Nagpaalam ako kay Marco na makikipagkita lang ako sa kaibigan kong si Ramon para magkape. Hindi ko sinabi na ang totoong pupuntahan ko ay ang opisina ng aking abogado. Pagdating ko sa opisina ni Attorney Reyes, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Arnold, sabi ko, at ang boses ko ay puno ng bigat. Tama ka, may mali, may napakalaking mali. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang bawat detalye, ang mga sulat na binubuksan, ang pagkuha ng litrato sa bahay, ang pag-uusap tungkol sa halaga ng lupa, at ang pinakamatindi sa lahat, ang bulungan na narinig ko sa kusina, ang plano na ideklara akong incompetent, ang plano na ilagay ako sa isang home for the aged, ang plano na ibenta ang bahay na pinaghirapan namin ni Elena. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Atty. Reyes. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso ito at pagkatapos ay naging galit. Isang galit na para sa isang kaibigan. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Roberto, sabi niya, at ang boses niya ay mababa at matatag. Ang tawag dito ay elder financial abuse. At isa itong krimen. Ang naririnig mo ay hindi lang isang masamang balak, isa itong konspirasyon para nakawan ka. Anong gagawin natin? Tanong ko. Paano ko lalabanan ang sarili kong anak? Hindi ka lalaban ng mag-isa, sagot niya. Tumayo siya at may tinawagan sa telepono. May ipapakilala ako sa iyo. Ang pangalan niya ay Ricardo Vargas. Ricky for short. Isa siyang pribadong investigador, dating pulis. Mahusay siya sa mga kasong ganito. Siya ang tutulong sa atin na makakalap ng matibay na ebidensya. Pagkatapos ng isang oras, dumating si Ricky Vargas. Nasa mga 50 anyos siya, matipuno ang katawan at ang kanyang mga mata ay parang nakikita ang lahat ng bagay. Mayroon siyang aura ng isang taong hindi madaling lokohin. Muli kong ikinuwento ang lahat at habang nagsasalita ako, si Ricky ay nagsusulat lang sa kanyang maliit na notepad. Nang matapos ako, tumango-tango siya. Classic pattern, sabi niya. Nagsisimula sa pag-aalala, pagtulong sa mga gastusin, pagkuha ng kontrol sa pera, hanggang sa ihiwalay ka sa iyong mga kaibigan. Ang susunod na hakbang ay ang pagkuha ng lahat. Paano natin sila pipigilan? Tanong ko. Dokumentasyon, iyan ang susi, sabi ni Ricky. Kailangan nating idokumento ang lahat, ang bawat salita, ang bawat kilos. Maglalagay tayo ng mga maliliit na kamera sa bahay mo, Roberto. Sa kusina, sa sala, sa pasilyo. Dito sa Pilipinas, legal ang audio recording basta't may pahintulot ng isang partido sa usapan. At ang partidong iyon ay ikaw. Mga kamera, sa sarili kong bahay, parang isang pagtataksil din. Tiningnan ako ni Ricky nang may pag-unawa. Roberto, alam kong mahirap ito, ngunit kailangan mong isipin, sila ang unang nagtaksil. Ngayon, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Kailangan nating makuha sa video at audio ang kanilang mga plano. Kailangan nating patunayan na ginagawa nila ito ng may intensyon. Kapag nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin, may sapat na tayong ebidensya para pumunta sa DSWD at kung kinakailangan, sa pulisya. Pulisya. Ang isipin na makukulong ang sarili kong anak. Financial exploitation of an elderly person is a serious crime, sabi ni Atty. Reyes. Kung mapatunayan natin na may tangkang pandaraya para makuha ang ari-arian mo, iyan ay isang mabigat na kaso. Naupo ako roon sa pagitan ng aking abogado at ng investigador at naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Naalala ko si Marco noong bata pa siya, ang pag-iyak niya sa libing ng kanyang ina. Sigurado ba kayo? Baka dala lang ng stress, ng problema sa pera. Malumanay ang naging tingin sa akin ni Ricky. Ginoong De La Cruz, sabi niya. Sa aking karanasan, ang mga taong nagpaplano ng mga peking dokumento at nag-iisip na ipasok sa home for the aged ang kanilang magulang, hindi iyan dahil sa stress lang. Ginagawa nila iyan dahil nakapagdesisyon na sila kung ano ang mas mahalaga,
ang kanilang magulang o ang kanilang sitwasyong pinansyal. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng napakalakas dahil alam kong totoo. Sige, sabi ko, at ang aking boses ay buo na. Gawin natin ang dapat gawin. Sa loob ng sumunod na linggo, ang aking tahanan ay naging isang tahimik na entablado para sa isang masakit na dula. Si Ricky at ang kanyang tauhan ay kumilos ng napakabilis at maingat. Isang hapon, habang si Marco at ang kanyang pamilya ay nasa isang mall, inilagay nila ang 3 maliliit na kamera. Halos hindi mo makikita. Ang isa ay nakatago sa isang palamuti sa kusina, ang isa ay nasa bookshelf sa sala, at ang isa, ang pinakaimportante, ay nasa pasilyo sa labas ng aking silid. Binigyan din ako ni Ricky ng isang recording device na mukhang isang ordinaryong ballpen. Lagi mo itong ilagay sa iyong bulsa, Roberto, bilin niya, para sa mga pag-uusap na hindi makukunan ng kamera, at nagsimula ang aking paghihintay. Sa loob ng 2 linggo, namuhay ako ng 2 buhay. Sa araw, ako ang mapagmahal na ama at lolo. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, pinapanood at pinakikinggan ko ang mga recording ng araw na iyon. At ang bawat recording, ang nalaman ko ay mas masahol pa sa aking inaakala. Nakita ko sa kamera sa mga oras na nasa simbahan ako o kasama si Ramon kung paano sistematikong hinalughog ni Marco at Isabel ang aking opisina. Hindi lang sila naghahanap, sila ay nagnanakaw. Kinukunan nila ng litrato ang aking mga bank statement, ang mga titulo ng lupa, ang aking pension records. Natagpuan ni Isabel ang aking maliit na notebook kung saan isinulat ko ang lahat ng aking password. Isang bagay na ipinilit sa akin ni Elena na gawin para just in case. Kinuhanan niya ng litrato ang bawat pahina. Ang aking buong buhay pinansyal ay nasa kanilang mga kamay na. Narinig ko ang mga pag-uusap nila sa telepono. Si Marco, kausap ang isang tao na hindi ko kilala. Oo, kailangan natin ng isang neurologist na gagawa ng evaluation, sabi niya, yung sympathetic sa sitwasyon. Nagpapakita na siya ng mga senyales. Pagiging makakalimutin, nalilito sa mga petsa, hirap sa mga desisyong pinansyal. Ang sinasabi niya ay puro kasinungalingan. Ako ay kasing talas ng dati, ngunit naririnig ko siyang gumagawa ng isang peking naratibo tungkol sa akin. Isang naratibo na magbibigay daan sa kanilang mga plano. Si Isabel naman, kausap ang kaibigan niyang si Susan, naka-speakerphone pa. Siguro mga 3 buwan na lang bago niya malaman ang ginagawa natin, sabi ni Isabel. Kung makuha na natin yung capacity evaluation, ma-declare siyang incompetent, pwede na tayong kumilos ng mabilis. Ibenta ang bahay, ilagay siya sa isang facility. Mainit ang market ngayon. Pwede tayong kumita ng malinis na 15 milyones pagkatapos ng lahat. 15 milyones, 15 milyong piso, iyon pala ang halaga ko. Iyon pala ang halaga ng pagiging ama ko. Iyon pala ang halaga ng lahat ng sakripisyo namin ni Elena, ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang pinakatumusok sa aking kaluluwa, ay ang pag-uusap ni Marco at ng aking apong si Ana. Nasa sala sila at narinig ng kamera ang tanong ng inosenteng bata. Papa, may sakit po ba talaga si Lolo? Tanong ni Ana. Lagi niyo po kasing sinasabi na makakalimutin siya pero parang okay naman po siya sa akin. Ang sagot ni Marco. Tumantanda na kasi si Lolo, anak, malumanay na sabi ni Marco sa kanyang anak. Minsan, ang mga tao, mukha lang silang okay pero hindi talaga. Inaalagaan lang natin siya. Huwag mo nang alalahanin niyon. Tinuturuan niya ang kanyang anak na magsinungaling. Tinuturuan niya ang aking apo na ang paggamit sa kapwa ay katanggap-tanggap basta't para sa pera. Tinuturuan niya itong huwag magtiwala sa sarili niyang mga mata kundi sa kasinungalingan na kanyang nililikha. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Tapos na ang pagluluksa, tapos na ang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Atrais Reyes. Arnold, sabi ko, at ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at matigas na parang bakal. Nasa akin na ang lahat. Oras-oras na recording. Ano na ang susunod nating gagawin? Nagkita kaming 3 sa opisina ni Attorney Reyes kinabukasan.
Ako, siya, at si Ricky. Dala ko ang isang USB drive na naglalaman ng lahat ng recording. Isa-isa naming pinanood at pinakinggan ang pinakaimportanteng mga bahagi, ang paghahalughog sa aking opisina. Ang pag-uusap sa telepono tungkol sa paghahanap ng sympathetic na doktor. Ang malinaw na pag-amin ni Isabel tungkol sa plano nilang kumita ng 15 milyones. Habang tumatakbo ang mga recording, nakita ko ang pagtigas ng panga ni Atty. Reyes at ang tahimik na pagtango ni Ricky. Walang duda, ang ebidensya ay solido. May dalawa tayong option, sabi ni Atty. Reyes pagkatapos. Una, pwede tayong pumunta sa pulisya ngayon din at magsampa ng kasong kriminal para sa attempted financial exploitation. Or pangalawa, maghihintay tayo. Titingnan natin kung hanggang saan sila aabot. Bubuo tayo ng isang kasong hindi nila matatakasan. Gusto ko na silang umalis sa bahay ko, mariin kong sabi. Ang isipin na makakasama ko pa sila sa iisang bubong na nangingitian nila ako habang may mga kutsilyo sa kanilang isipan ay hindi ko na kaya. Kung ganoon, ito ang plano, sabi ni Ricky, at siya na ang naglatag ng estratehiya. Magse-set up tayo ng isang sitwasyon kung saan sila mismo ang gagawa ng kanilang huling hakbang. Bibigyan natin sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na intensyon at idodokumento natin ang lahat. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Ito ay isang bitag. Umupo kaming tatlo sa sala, ang parehong sala kung saan narinig ng kamera ang kanilang masasamang balak. Huminga ako ng malalim at sinimula ng aking pag-arte. Isabel, sabi ko, at sinadya kong gawing mahina at nanginginig ang aking boses. Pinag-isipan kong mabuti yung sinabi ninyo tungkol sa trust. At nitong mga nakaraang araw, hindi maganda ang pakiramdam ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang kanilang atensyon ay nasa akin na. Kanina, habang nag-iisa ako, parang nahilo ako. Bigla akong nalito. Nakalimutan ko kung anong araw ngayon, pagpapatuloy ko. Habang inaalala ang mga sintomas na binanggit ni Marco sa telepono. Natakot ako, baka tama kayo. Baka kailangan ko na talaga ng tulong sa pagmamanage ng mga bagay-bagay. Nakita ko ito, isang kislap sa mga mata ni Isabel, isang kislap ng tagumpay. Si Marco naman ay agad na lumapit at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay malamig na parang yelo. Papa, ang gusto lang naman po namin ay kung ano ang makakabuti sa inyo, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Tiningnan ko siya at sa kabila ng galit sa aking puso, pinilit kong magpakita ng kahinaan. Alam ko anak, alam ko. Naging matigas lang ang ulo ko, pero ngayon, handa na akong pumirma sa mga papeles, nagtitiwala ako sa iyo. Ang ngiti sa mukha ni Isabel ay hindi na maitago. Para siyang nanalo sa loto. Nagkayakapan pa sila ni Marco sa aking harapan na parang nagdiriwang. Ito po ang tamang desisyon pa, sabi ni Marco. Para po ito sa ating lahat. Itinakda namin ang pagpirma sa darating na Biyernes. Sabi ko, gusto kong gawin ito sa bahay para maging komportable ako. Sila na ang bahalang tumawag sa notaryo. Pumayag sila agad. Lingid sa kanilang kaalaman, si Atty. Reyes ay gumawa ng mga bagong dokumento. Sa labas, mukha itong eksaktong katulad ng mga peking trust papers na ginawa nila. Ngunit ang laman nito ay walang bisa. Wala itong ililipat na kahit anong ari-arian. Ito ay isang pagsubok, isang props para sa huling akto ng aming dula. Noong Huwebes ng gabi, ang bisperas ng pagpirma, nagpaalam ako na maaga akong matutulog. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko at kailangan kong mag-ipon ng lakas para bukas. Ngunit hindi ako natulog. Hating gabi, dahan-dahan akong lumabas ng aking silid. Ang kamera sa pasilyo ay gumagana at narinig ko sila sa baba sa sala, nagdiriwang ng mahina. Tapos narinig kong sabi ni Isabel, puno ng kagalakan. Pagkatapos bukas, halos atin na ang bahay, pwede na nating simulan ang proseso ng pagbebenta sa susunod na buwan. Nakausap ko na yung ahente, si Stephanie, sabi ni Marco. Sabi niya, pwede nating i-list ng 20 million baka makuha natin malapit doon. Paano si Papa? Tanong ni Marco. Ano nang paano siya? Sagot ni Isabel. Ipasok natin sa Riverside Gardens. Maganda naman doon. Medyo mahal.
Mga 60,000 kada buwan. Pero okay lang, marami naman tayong pera. Marco, magiging okay na tayo. Sa wakas, wala nang problema. Yung braces ni Ana, yung tutor ni Migs, yung bakasyon sa Hawaii na laging nating ipinagpapaliban, makakahinga na tayo. Narinig ko ang katahimikan. Magagalit siya, sabi ni Marco. Matanda na siya. Mag-a-adjust din iyon, sabi ni Isabel, na parang nagtatapon lang ng isang lumang kasangkapan. At sa totoo lang, humihina na rin naman talaga siya. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo at ang naramdaman ko para sa aking anak ay hindi na galit, hindi na sakit. Isang bagay na mas malamig pa. Resolusyon, tapos na ang laro. Bukas ang araw ng pagtutuos. Dumating ang Biyernes ng umaga. Ang hangin sa loob ng bahay ay puno ng isang kakaibang tensyon. Sina Marco at Isabel ay bihis na bihis, mukhang mga profesional, handang-handa para sa kanilang pinakahihintay na sandali. Nginitian nila ako, isang ngiti na hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ako naman ay kalmado, tahimik, naghihintay. 10:00 ng umaga, dumating si Atty. Reyes. Dala ang mga dokumento. Umupo kaming lahat sa aming malaking hapagkainan, ang parehong mesa, kung saan kami nagsasalo-salo bilang isang pamilya. Inilatag ni Atty. Reyes ang mga papeles. Inabot sa akin ni Marco ang isang mamahaling pluma. Ready na po pa? Tanong niya. At ang kanyang ngiti ay napakalapad. Bago pa man ako makasagot, may kumatok sa pinto. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Marco. May inaasahan pa po ba tayong bisita? Tanong niya. Oo, sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Marami-rami sila. Binuksan ko ang pinto. At isa-isang pumasok ang mga taong hindi nila inaasahan. Unang pumasok si Detective Sara Santos mula sa Quezon City Police District. Sumunod si Mr. James Gomez, isang social worker at investigador mula sa DSWB. At ang huli, ang aking matalik na kaibigan na siyang ikinagulat nilang lahat, si Ramon, na isang retiradong Regional Trial Court Judge. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Mula sa pagiging kampante, naging puti ito na parang papel. Ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat mula sa mga bisita patungo sa akin. Pam, anong nangyayari dito? Nanginginig niyang tanong. Si Isabel naman ay parang estatua na natigilan sa kanyang kinauupuan. Umupo akong muli sa aking silya sa kabisera ng mesa. Ang aking boses ay matatag at malinaw, walang bahid ng panginginig. Maupo ka, Marco. Maupo kayong lahat. Kailangan nating mag-usap. Sinunod ko ang script na binuo namin ni Atty. Reyes. Sa loob ng nakalipas na 2 buwan, panimula ko, habang tinitingnan sila ng diretso sa mata, ako ay nagsasagawa ng isang investigasyon tungkol sa mga kahina-hinalang aktibidad na may kinalaman sa aking pera at ari-arian. Ako ay nakakalap ng mga ebidensya ng tangkang pagnanakaw, pandaraya, at isang konspirasyon para iligal na makuha ang aking mga pag-aari. Kalokohan to, biglang sigaw ni Isabel. Sabay tayo. Tumutulong lang kami. Maupo ka, Ginang Chen, sabi ni Detective Santos. At ang kanyang boses ay may autoridad. Hindi iyon isang pakiusap kundi isang utos. Napilitang umupo si Isabel. Kinuha ni Ricky na tahimik na nakatayo sa isang sulok ang isang malit na speaker at ikinonekta ito sa kanyang laptop. At pinatugtog niya ang mga recording. Lahat ang pag-uusap nila tungkol sa pagkuha ng sympathetic na doktor. Ang plano na ideklara akong incompetent. Ang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng bahay. Ang malinaw na pagbanggit sa 15 milyones, ang usapan tungkol sa pagpasok sa akin sa Riverside Gardens. Ang pagtuturo ni Marco kay Ana na ako ay makakalimutin. Habang tumutunog ang kanilang mga boses sa katahimikan ng silid, ang mga mukha ni na Marco at Isabel ay nag-iba-iba ng kulay. Mula sa puti, naging pula, hanggang sa maging kulay abo. Si Ana, nakadarating lang mula sa eskwela, kasama ang kapatid niya, ay nagsimulang umiyak sa pintuan. Si Migs naman ay mukhang litong-lito. Nasaktan ako na nakikita nila ito, ngunit kailangan nilang malaman ang katotohanan. Nang matapos ang mga recording, nagsalita si Detective Santos. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang financial exploitation ng isang senior citizen ay isang mabigat na krimen. Ang attempted fraud
ay maaari ring kasuhan. Si Ginoong de la Cruz ay nagbigay ng sapat na ebidensya para kami ay magpatuloy sa pagsasampa ng kaso. Fiebos, hadis, tuwithikiastrish pa, ang boses ni Marco ay garalgal, parang sinasakal. Papa, pakiusap, hindi naman po talaga namin ginawa ninyo, putol ko sa kanya. Talagang ginawa ninyo, pinalak ninyo ang bawat detalye. Sumunod na nagsalita si Tyson Reyes. Ginoong Marco de la Cruz at Kinang Isabel Chen, kayo ay opisyal na pinaglilingkuran ng isang eviction notice. Meron kayong 72 oras para lisanin ang pamamahay na ito. Lahat ng dokumento na kinuha ninyo mula sa opisina ni Ginoong de la Cruz ay dapat isauli. At lahat ng bank accounts na inyong ginalaw ay isa sa ilalim sa investigasyon. Sa wakas, sumabog si Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkamuhi. Manloloko kang, matanda ka, sigaw niya habang nakaturo sa akin. Ginawa mo kaming tanga, nag-set up ka ng patibong. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Prinotektahan ko ang aking sarili, sagot ko. Mula sa sarili kong pamilya, mula sa mga taong minahal ko at pinagkatiwalaan. Naintindihan niyo ba ang ginawa ninyo? Hindi lang ang parte ng batas. Naintindihan niyo ba na sinira ninyo ang pamilyang ito? Para sa pera? Para sa isang bahay? Iyon na ang araw ng pagtutuos. Ang araw na ang katotohanan ay lumabas. Ang araw na binawi ko ang aking tahanan. At ang araw na tuluyan kong nawala ang aking anak. Parang gusto kong sipsipin ang lahat ng hangin sa loob ng korte para mapuno ang kakulangan sa dibdib ko. Tahimik ang paligid. Rinig ko ang bawat galaw ng orasan sa dingding. Rinig ko ang paglipat ng pahina ng papel na hawak ng hukom. At higit sa lahat, rinig ko ang kabog ng sarili kong puso, isang matanda at pagod na puso. Sa wakas, tapos na. Narinig ko ang boses ng judge, kalmado pero may bigat. Guilty? Iyon ang salitang ipinaglaban ko ng ilang buwan. Sina Marco at Isabel, ang mga taong pinagkatiwalaan ko, ang mga taong itinuring kong dugo at laman, ay napatunayang nagkasala. Probation. Iyon ang hatol sa kanila. Hindi sila makukulong sa rehas agad-agad, pero bantay sarado sila ng batas. Mayroon silang record. May mantsa na ang kanilang mga pangalan habang buhay. At higit sa lahat, nagbaba ang korte ng restraining order. Restraining order. Bawal na nila akong kausapin. Bawal na silang tumapak sa bakuran ng bahay ko. Dapat ay masaya ako. Halos 2 milyong piso. 2 milyong piso na inipon ko mula sa ilang dekadang pagtatrabaho. Perang para sana sa gamot ko, sa pagkain ko, sa huling mga taon ko sa mundo. Mababawi ko na raw ito. Pero bakit parang wala akong naramdaman na saya? Tumingin ako sa kabilang panig ng silid. Nakita ko si Marco, nakita ko si Isabel. Hindi sila nakatingin sa akin, nakayuko sila. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa hiya o dahil sa galit na nahuli sila. Gusto ko sanang makakita ng pagsisisi kahit kaunting luho man lang ng paghingi ng tawad. Yung totoo, yung galing sa puso. Pero wala, ang nakita ko lang ay ang tigas ng kanilang mukha, parang bato. Nung dumaan sila sa harap ko palabas ng pinto, hindi nila ako nilingon, parang hindi nila ako kilala, parang hindi ako ang nagpalaki kay Marco, parang hindi ako ang nagbukas ng pinto para kay Isabel nung wala silang matuluyan. Masakit, sobrang sakit. Mas masakit pa kaysa sa rayuma ko kapag tagulan. Mas masakit pa kaysa noong nawala ang asawa ko. Kasi noong namatay ang misis ko, alam kong mahal niya ako hanggang huli. Pero ito, buhay sila, nasa harap ko sila, pero pinili nilang patayin ang relasyon namin dahil lang sa pera. Lumabas ako ng korte na bit-bit ang aking tungkod, mabigat ang bawat hakbang. Sinalubong ako ng aking abogado, nakangiti siya. Congratulations po, Mang Roberto, sabi niya sabay kamay sa akin. Panalo tayo, nakuha natin ang hustisya. Tumangulang ako. Salamat, attorney. Salamat sa tulong mo. Iyon lang ang nasabi ko, hindi ko magawang ngumiti. Paano ka nangingiti kung ang tinalo mo ay ang sarili mong pamilya? Sumakay ako ng taxi pa uwi. Habang binabagtas namin ang maingay na kalsada ng Maynila, nakatingin lang ako sa bintana. Ang daming tao, ang daming sasakyan, ang daming buhay na nagpapatuloy. Pero sa loob ng taxi tahimik. Pagdating ko sa bahay doon ko lalong naramdaman ang bigat.
Binuksan ko ang gate. Ang inggit ng bakal ay parang humihiwa sa katahimikan. Pumasok ako sa sala. Napakatahimik. Dati nung nandito pa sila Marco, maingay dito. May tawanan. May tunog ng telebisyon. May amoy ng niluluto ni Isabel sa kusina. Kahit paano may buhay. Kahit paano pakiramdam ko ay may pamilya ako. Yun pala, ang lahat ng iyon ay palabas lang. Umupo ako sa paborito kong tumba-tumba. Dahan-dahan. Ramdam ko ang pagod sa aking mga buto. Ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang lahat. Saan ba ako nagkamali? Naging madamot ba ako? Hindi. Ibinigay ko ang lahat. Pinatira ko sila. Pinakain. Nagkulang ba ako ng paalala? Hindi. Araw-araw ko silang pinapaalalahanan. Ang pagkakamali ko ay ang sobrang pagtitiwala. Ang akala ko dahil kadugo ko sila, hindi nila ako gagaguhin. Ang akala ko dahil matanda na ako, igagalang nila ako. Ang akala ko, ang utang na loob ay sapat na para maging tapat sila. Mali ako. Isang malaking pagkakamali. Nalaman ko na ang pera ay may demonyong dala. Kayang baguhin ng pera ang kahit na sino, kahit ang taong pinalaki mo at kinarga mo noong sanggol pa, kayang magbago kapag nasilaw sa pera. Tiningnan ko ang passbook ng bangko na nakapatong sa mesa. Naibalik na sa akin ang control sa account ko. Nandoon na ulit ang pera, ligtas na, wala nang makakakuha. Hinawakan ko ang passbook, malamig ang papel, walang buhay. Aanhin ko ang milyones na ito kung mag-isa naman ako. Aanhin ko ang panalo sa korte kung tuwing gabi ay kakabahan ako na baka may ibang masamang loob na pumasok. Pero naisip ko rin, kung hindi ako lumaban, ano ang mangyayari? Kung nagpaapi na lang ako, ubos na ang pera ko ngayon. Baka nasa kalsada na ako, baka namamalimos na ako, or baka patay na ako dahil sa sama ng loob at kawalan ng pambili ng gamot. Kaya tama lang ang ginawa ko, tama lang na lumaban ako. Oo, mapait ang tagumpay na ito. Mapait na parang ampalaya. Pero kailangan ko itong lunukin dahil ito ang katotohanan. Ito ang realidad. Humarap ako sa litrato ng aking yumaong asawa sa altar. Sinindihan ko ng kandila. Mahal, bulong ko. Pasensya ka na, nasira ang pamilya natin, pero pinrotektahan ko ang pinaghirapan natin. Pinrotektahan ko ang sarili ko. Parang nakita ko siyang ngumiti sa litrato. At sa sandaling iyon, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Mga kaibigan, mga kapwa ko senior citizen na nakikinig ngayon, gusto kong kausapin kayo ng masinsinan, mata sa mata, puso sa puso. Alam ko ang nararamdaman ninyo, alam ko ang takot na mag-isa, alam ko ang kagustuhan natin na makasama ang ating mga anak o pamangkin sa huling yugto ng ating buhay. Ayaw nating maging malungkot. Pero pakiusap, makinig kayo sa akin. Huwag na huwag ninyong ibibigay ang lahat. Magtira kayo para sa sarili ninyo. Oo, mahal natin sila. Oo, pamilya sila. Pero hindi natin hawak ang takbo ng isip nila. Hindi natin kontrolado kung kailan sila kakainin ng kasakiman. Masakit mang isipin, pero minsan, ang sarili nating pamilya pa ang magiging dahilan ng ating pagbagsak. Sila pa ang hihila sa atin pababa. Sila pa ang kukuha ng unan na sinasandalan natin. Kaya kung may nararamdaman kayong mali, maniwala kayo. Yung kutob ninyo, yung kaba sa dibdib ninyo kapag may pinapapirma silang dokumento na hindi niyo naiintindihan, yung pagdududa ninyo kapag nawawala ang ATM card ninyo, huwag ninyong baliwalain iyon. Ang kutob ay babala ng Diyos. Babala iyon ng inyong karanasan. Huwag kayong matakot magtanong. Huwag kayong matakot tumanggi. At higit sa lahat, huwag kayong matakot lumaban kung inaabuso na kayo. Sabi nila, blood is thicker than water. Mas matimbang daw ang dugo kaysa tubig, pero nalaman ko na minsan ang dugo ay lumalason din at kapag nilalason ka na, kailangan mong putulin ang koneksyon para mabuhay ka. Tingnan ninyo ako ngayon, nakataupo sa tumba-tumba, mag-isa. Walang kasamang anak, walang kasamang apo. Malungkot? Oo, may lungkot, pero payapa. Payapa ang isip ko na walang nagnanakaw sa akin. Payapa ang kalooban ko na hawak ko ang kinabukasan ko. Payapa ako na hindi ako magiging pabigat sa ibang tao dahil may sarili akong ipon. Ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa huwad na samahan. Ngayon, simula na ng bago kong buhay. Hindi pa huli ang lahat. 80 anyos na ako pero humihinga pa ako. Gagamitin ko ang perang nabawi ko para sa sarili ko.
Kakain ako ng masasarap na pagkain na bawal sa akin dati, pero tikim-tikim lang. Pupunta ako sa probinsya. Dadalawin ko ang mga lumang kaibigan. Magdodonate ako sa simbahan. Tutulong ako sa ibang matatanda na walang-wala. Gagawin kong makabuluhan ang bawat araw. Hindi ko hahayaan na ang alaala ni na Marco at Isabel ang sirain ang natitira kong panahon. Sila ang nawalan, hindi ako. Nawalan sila ng ama. Nawalan sila ng taong nagmamahal sa kanila ng totoo. Ako? Ang nawala lang sa akin ay mga taong hindi marunong magmahal. Kaya kayong mga nakikinig sa akin, pahalagahan ninyo ang inyong sarili. Kung mayroon kayong ari-arian, lupa, o pera sa bangko, ingatan ninyo. Ipapamana nyo rin naman iyan sa kanila balang araw kapag wala na kayo. Pero habang humihinga pa kayo sa inyo iyan, kayo ang naghirap niyan. Karapatan ninyong gamitin iyan para sa inyong ginhawa. Huwag kayong pipirma sa blankong papel. Huwag ibibigay ang PIN number ng ATM kahit kanino hanggat maaari. At kung sakaling mangyari sa inyo ang nangyari sa akin, kung sakaling traidorin kayo ng sarili ninyong dugo, tatagan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong madudurog, tumayo kayo, ipaglaban ninyo ang inyong dangal. Dahil sa huli, ang tanging tunay na kakampi ninyo ay ang inyong sarili at ang Diyos. Tumingin ako sa labas ng bintana. Palubog na ang araw. Ang kulay kahel na langit ay unti-unti nang nagiging madilim. Pero alam ko, bukas, sisikat muli ang araw. May bagong umaga. At sa umagang iyon, gigising ako ng payapa. Gigising ako ng malaya. Gigising ako na ako pa rin si Roberto, ang matandang lumaban, ang matandang nasaktan, pero ang matandang nagwagi. Inayos ko ang kumot sa aking binti. Kinuha ko ang remote ng radyo at pinatugtog ang paborito kong kundiman. Ang ganda ng musika. Pumikit ako at nakinig. Ito ang tunog ng kalayaan. Ito ang tunog ng tagumpay. Kahit mapait, tagumpay pa rin. At sapat na iyon para sa akin.